Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. So, andito ulit tayo sa property na nirerentahan natin o rerentahan natin. So, last time na nakita nyo ako, tinabasan ko po ito. So today, itong entrada, nilinis ko lang po, binawasan ko ng mga kawayan. So, actually kanina, hindi ko lang sure kung mapapansin nyo, pero mula dito hanggang dito, puro kawayan po yan. So nilinis natin yung mga kawayan dito kanina. Yung iba nilagay ko dyan, yung iba naman nandun. Tapos pinantay natin ng konti itong daanan. So before, doon lang yung nadadaanan. So now, ito kahit may kasalubong, ayan po, maluwag na po yung daanan. And ayun na po yung pwede natin gawing paradahan ng sasakyan. So again, yung mga puno doon, tanggalin ko lang yon. Tapos yung mga kawayan dyan, at ito, actually maluwag pa to eh. So tingnan nyo, ito kawayan, sako pa natin hanggang dito sa kalsada. So kung lilinisin natin yan, pati ito, hanggang sa kalsada yan guys, mahaba pa yan. So hanggang sa gilid ng bahay, kung malilinis lahat yan, maluwag po yan. Pero hindi natin pwedeng kunin ng mabilisin yan or sa isang araw lang. Dahil gumagawa po tayo dito pag free time lang natin, pag wala akong gawa doon sa bundok, sa kabila. Then pupunta ako dito, then gagawa ng paunti-unti. So medyo mataas lang ng konti yung lupa doon, pero kayang-kaya naman po makakit ng sasakyan. Hindi naman ganun katarik, konti lang na incline. So ganito, kumalilinis lang natin yan. At yan, so ang ganda ng lindero. Ito, kumalilinis natin yan, papantayin. Kapakaluwag po niyan guys. So ito mga kailangan pa natin putulin yung mga kawain dito. So nangyari kasi dito again, binoldozer ng may-ari itong lupa. Tapos basta na lang itinambak na yung tinambak sa mga gilid, kaya naging ganyan ng mga itsura. So yung mga kawayan, tinulak niya lang ng tinulak, so hindi niya pinantay. Kaya ang pangit ang kinalabasan. Pero again, from here, doon sa dulo, lindero, yung sasakyan natin, hanggang doon, pati yan. So kasama po sa usapan yan. So again, may sarado na kaming usapan for 5 years. Gagamitin ko tong pwesto na to. So gagawin natin itong tambakan ng sasakyan whenever na makakakita tayo o makakakuha ng mga sasakyan. Then dito natin dadalhin. Dahil again, dun sa bahay, ang hirap po kasi yung parking ko is pahaba lang. Pag naglagay ako ng isang sasakyan, so kahit nasa dulo, paigsi kami ng paigsi. So mahirapan kami kasi ang dami namin sasakyan sa bahay. So hindi naman ganun karami, 3 actually. Kaya nga lang, kung magdadagdag pa ako ng sasakyan, tapos gumawa pa kasi ako ng talya doon. So umiksi yung parking ko, sorry. So again, dati naghahanap ako ng mauupahan o magagamit na lupa para nga dito sa business venture na iniisip ko. So nakita ko na to actually tagal na. Siguro mga 7 or 8 years ago ko pa nakita ito. Tapos wait lang guys, patong ko lang tong phone ko. Hirap. Ito yung patungan kasi.
So, again, nakita ko tong pwesto na to or nabanggit sa akin tong pwesto na to siguro mga 7 or 8 years mahigit na. So, yung may-ari kasi nito ay kaibigan ng isang kakilala ko. So, nabanggit ko yung binabala ko. Then, nag-umpisa na actually nung sinama niya ako dito kasi yung kaibigan niya, which is yung may-ari nito, may sasakyan na dinispose. So, ako rin yung nakakuha nun. Yung una, yung mini Pajero, pero hindi ako nakarating dito. Doon lang doon sa bahay ng kaibigan ko kasi nakapangalan sa kanya yung mini Pajero na ginagamit ng kaibigan ko. So, kinuha ko yun. Doon na nalaman nito yung may-ari na yun nga, nangunguha ko ng sasakyan ng mga hindi na kailangan, wala na rehistro, itatapon. Excuse me. Sa akin niya rin pinadispose yung isang Toyota Noah niya na van. So, yun ang dahilan kung bakit ako nakarating sa pwesto na to. Dahil ayun lang ang bahay niya, tabi lang ng property. Then kinuha ko dito yung sasakyan. Then nabanggit ko na naghahanap nga ako ng pwesto kasi nga namimili ako ng mga sasakyan ng mga hindi na kailangan, pero ang problema ko is parking kasi kapag pinarada ko sa bahay, although mahaba yung parking ko, kaya nga lang umiiksi siya ng umiiksi, tapos kung mayroon man nakaparada sa harapan, kung aalis yung nasa likuran, kailangan muna lumabas ng nasa harapan para makaalis yung sasakyan sa likuran. So, nabanggit niya, ako may pwesto ko dyan, may lupa ako. Yun, sa tabi ko, which is this one. Ang problema lang, that time, meron pang umuupa na iba, which is yung Peruano. So, again, last month, nung simula ko, nung nakuha ko to? So, last month mahigit, bigla siyang tumawag sa akin na wala na ngayon umuupa. So nagkaroon ng problema, basta yun, pinalis niya umuupa. Then kung gusto ko daw, pwede kung ako naman yung gumamit ng lupa na to. So sige ka ko. Kaya nga lang, nung nakita ko, ang daming damo. Tapos yung sa bahay doon, daming basura. Kaya first thing na ginawa ko is tinabasan ko to para mas malinis tingnan. Which is, ayan na ngayon na itsura niya, medyo malinis na, pero last week grabe ang tataas niyan guys, yung ibang damo mataas pa sa akin. So next na gagawin ko, kasi dito pa lang sa nalinisan ko pa lang, pwede na ako magparada ng maraming sasakyan dyan guys. Siguro mga kahit 30 sasakyan, kasya na dyan eh. Luwag niyan. So hindi ko muna kailangan pantayin yung mga nandito, saka yun dyan, hindi ko muna kailangan linisin yan. Pati yun nandun sa mga kawayanan. Again, kailangan kong linisin yung kawayan na yan. Dahil mula doon sa gilid ng bahay na yun, yan, kapag ganon, ang luwag niyan guys. Hanggang doon sa kalsada yan, napakaluwag niyan. So kung gusto kong gumawa ng talyer doon, yung sa mababakante ng kawayan na yan, ang laking talyer ang pwede kong gawin yan. Lalagyan ko ng bubong, maglalagay ko ng mga gamit. Para halimbawa kung magbabaklas o mag-aayos. Yun ang target ko na pwesto, tapos dito ang mga parking. Kaya nga lang, again, ang ginawa kasi na may-ari, binuldoser yung mga kawayan dati, yung mga lupa. Tinambak ng tinambak doon. So, ang kapal ng kailangan ko linisin doon siguro nasa mga 6-8 truck na lupa, tapos bato, kawayan. So, gagawin ko yung paunti-unti. Tapos pati dito. Pero again, yun later on na. So, for the meanwhile, nilinis ko muna dito para pwede ako maglabas-pasok ng sasakyan once na mag-upisa ulit tayo magbayan sila ng sasakyan. Then yung bahay doon, maraming basura. Dati siyang tahian ng mga damit. So, ang dami pa doon mga design ng damit. Ang daming tela, may makina. So, kailangang itatapon ko lahat yung didispose ko. Pati mga gamit ng dating mga tauhan dyan, may mga plato pa, baso. So, didispose ko lahat yun. Then, gagawin ko tambakan ng ibang gamit for the meanwhile kasi hindi tumutuloy yung ulan doon sa may bubungan. So, pwede kong gamitin yun for the meanwhile.
Doon ako maglalagay ng mga gamit na kailangan ko dito. Then unti-unti nating lilinisin yan guys. Ay. So sobrang busy natin. Wala na actually tayo pahinga guys. Kahapon nandun ako sa bundok sa kabila. Magtatabas sana ako kaya nga lang umuulan. So hindi ako nakatuloy sa pagtatabas. Pero nung umaga nagkakot ako ng mga gamit. Nagdala ko ng mga pwede kong i-dispose sa scrapan. So today umaga mayroon ako mga nilakad. Tapos pumunta ako doon sa bundok. Palit ako ng sasakyan. Nilagay ko doon yung malaking truck. Kinuha ko naman yung maliit. Kasi medyo malakas sa gas yung malaking truck eh. Then pumunta ako dito. Ay ko linisin ko ngayon yung harapan. Kaya maganda na ngayon. Ang luwag ng tingnan. So again, ang pwede kong paradahan ngayon, yung pantay, ayan. Ang luwag niyan guys. So pwede natin gamitin yan. So for now, hanggang dyan na lang muna gagawin ko dito. Uwi na ako, hapon na rin. So hindi ko lang alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. Pero most likely sa susunod na balik ko dito, it's either magdadala ako ng sasakyan or magbabawas ako ng basura na nasa loob niyan. Kasi ang dami mga damit, tela. So yung mga pwede kong dalhin sa sunugan ng basura, dadalhin ko para mabawasan ng basura dito. I'll keep you updated na lang guys.